Proyekto Helmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angelica. Naninirahan ako sa probinsya ng Quezon. Hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong petsa at lokasyon pero nakatira ako sa may tabi ng highway malapit sa isang bakery at ilang kilometro ang layo sa aking paaralan. Nagmula ako sa isang mahirap na pamilya. Magsasaka ang aking ama samantalang sumasideline naman sa paglalaba ang aking nanay. Pangatlo ako sa 5 magkakapatid. At sa awa ng Diyos ay 3 na lamang kaming nag-aaral samantalang may permanente na ring trabaho ang aking 2 nakakatandang mga kapatid. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking sariling karanasan tungkol sa aking matalik na kaibigan at ang kanyang ina na lubos na nakapagbigay sa akin ng matinding hilakbot. Nasa ika-6 na baitang pa lamang ako noon sa elementarya, kung saan sumapit na ako sa ika-12 taong gulang. May matalik akong kaibigan na nagngangalang Mariela. Transfer student siya buhat sa probinsya sa summer. Medyo weirdo. Kakaiba siya sa aking mga kaklase. Madalang sa mga kamag-aral ko ang iniimbitahan niya sa kanilang bahay. Maswerte naman ako dahil pagkatapos ng klase namin tuwing hapon ay palagi kaming pumupunta sa kanilang bahay para makapaglaro ng mga paborito naming laro. Nakatira siya sa isang malaking bahay na medyo malapit sa may pantalan. Nagumpisa siyang mag-aral sa aming paaralan nung nasa 3 baitang pa lamang kami sa elementarya. Nahulog ang loob ko sa kanya at talaga namang natuwa ako sa taglay niyang kabaitan at pagiging mapagbigay. Siya ang naging sandigan ko sa lahat ng mga bagay. Ipinagtatanggol niya rin ako sa tuwing may bumubuli sa aking mga kaklase at tinutulungan niya ako sa paggawa ng homework ko at proyekto. Masayang-masaya ako at halos kapatid na rin ang turing ko sa kanya. May kahinaan ako sa math subject. Talagang hindi ako makapag-isip ng maayos at kahit anong pilit ko na pag-aralin ng mga aralin ay hindi ko talaga maunawaan ito. Mabuti na lamang at nagkusang loob siyang turuan ako sa mga aralin na nahihirapan ako noon. Malaki ang naitulong niya sa akin para tumaas ang grado ko sa naturang subject at lumakas na rin ang tiwala ko sa aking sarili pagkatapos ko na matutunan ng mga aralin na yon. Malaki ang naging utang na loob ko sa kanya at lubos ko siyang pinagkakatiwalaan lalo na sa panahon ng kagipitan. Isang araw, hindi pumasok sa paaralan si Mariela at naging madalas ang kanyang pagliban sa klase namin sa mga lumipas na mga araw na yon. Marami na siyang nakaligtaang pagsusulit at recitation, gayon din ang group project. Medyo nag-aalala na ako dahil hindi ko alam kung bakit bigla na lamang siyang hindi pumasok sa aming paaralan. Nawala man lamang siyang paramdam o paalam sa akin. Hindi pa noon uso ang cellphone at hindi ko rin naman siya masusulatan ng liham dahil wala naman akong ibang mauutusan na magdala sa kanya ng sulat. Kaya ako na mismo ang bumisita sa kanya. Pagkatapos ng klase ay dumiretso ako sa kanilang bahay at nakalimutan ko na magpaalam sa aking mga magulang. Mabuti na lamang at nakasalubong ko sa daan si Heidi, ang pinsan ko. Binanggit ko sa kanya na sabihin niya sa aking mga magulang na dumaan na muna ako sa bahay ni Mariel bago ako umuwi para hindi naman sila mag-alala sa akin noon. Pagkatapos ko makipag-usap sa kanya ay bigla na siyang umalis gamit ang kanyang bisikleta. Nag-aagaw na noon ang liwanag at dilim sa kalangitan at medyo dumidilim na rin sa bahaging kinaroroonan ng bahay ni Mariel. Kumatok ako at nagulat ako nang biglang bumukas kagad ang pintuan. Doon pa lang, medyo kinabahan na ako. Nakatayo ang nanay ni Mariel sa may tabi ng pinto at kinilabutan ako sa pisikal niyang anyo. Ang kanyang mga mata ay mas maitim kesa sa normal na mata. Ang kanyang buhok ay nakabagsak sa balikat.
Nakasuot siya ng kamiseta at saya na bigla siyang ngumisi sa akin nun. Halos matigilan ako mula sa aking kinatatayuan. Natuliro ako sa sobrang takot. Hindi siya nagsalita. Nanatili siyang nakatitig sa aking mga mata at talagang nakakabahala ang mala demonyo niyang mga ngisi nun. Tinanong ko siya kung naroroon si Mariel habang hindi ko makontrol ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi pa rin siya tumugon. Bagkos ay sinamahan niya ako sa loob ng bahay. Pumasok siya sa loob at kahit medyo madilim sa loob ng bahay, sinikap ko pa rin na humakbang. Nagpalingalinga ako sa paligid kahit napakadilim at hindi ko alam kung saan nagtungo ang nanay ni Mariel. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig ako ng mga kakaibang ungol at himig na nagmumula sa may bahaging kusina. Natagpuan ko ang nanay ni Mariel. Nakatayo siya sa may lababo. Nang makarating ako sa may kusina, ay bigla siyang tumigil sa pag-ungol at namayani ang nakakabinging katahimikan. Umupo ako sa upuan sa pagkainan. Naghintay, pero nanatili siyang nakatayo. Naglaan ako ng ilang minuto na nakaupo at naghintay at talagang naguguluhan ako kung anong nangyari sa loob ng bahay na yon. Hanggang sa bigla akong mangilabot mula sa aking kinauupuan. Matapos niyang hindi kumibo ng ilang sandali, unti-unti siyang lumapit sa akin at nag-umpisa siyang sumipol. Bumuo ng parang kanta. Bigla akong tumayo dahil hindi na tama ang nararamdaman ko. Kaya lang ay hindi ko na magawang tumakbo dahil huminto siya sa paghakbang patungo sa aking kinatatayuan. Lumingon ako para makita ko ang kabuuan ng kanyang mukha. At yun ang sandaling pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. Nanlilisik ang kanyang mapupulang mga mata. Tumubo ang matutulis na pangil mula sa bibig at talagang nagmukha siyang bangkay na muling nabuhay. Pero nananatili siyang nakangisi sa akin nun. Naisip ko tuloy ang mga napapanood ko ng zombie, vampira at mga aswang sa telebisyon. Kakaiba pala ang pakiramdam kapag nakasalamuha na sila sa personal. Talagang parang mahuhulog ang puso ko mula sa aking dibdib dahil sa sobrang takot at sindak nun. Ito na ang tamang oras para iparamdam ko sa iyo ang ganti laban sa kalupitan ng mga tao. Inilabas niya ang kanyang matutulis na kuko. At bago pa ako makadapa sa may sahigay, hinawakan niya ako sa tagkabilang braso at akmang kakagatin sa leeg. Sa sobrang takot ko ay bigla akong napasigaw at humingi ako ng tulong nun. Tinawag ko ang pangalan ni Mariel sa kadiliman habang kinakabahang nakaharap sa kanyang nanay na malapit na akong patayin. Nagpumiglas ako, pero hinawakan niya ako sa leeg. Sinakal ako ng buong lakas hanggang sa tuluyan na akong mapahiga sa sahig. Umaibabaw siya sa akin. Malapit na niya akong kagatin sa leeg nang biglang may pumasok sa loob ng kusina. Naluluha si Mariel na pinapakiusapan ng kanyang ina na huwag akong saktan. Naririnig ko ang tinig ni Mariel na nagmamakaawa nun. Napakawalan ako. Pilit niyang hinahawakan ang mga bisig nito. Kahit makailang beses na siyang mabuwal sa sahig dahil sa malalakas nitong pagtulak sa kanya. Pero hindi pa rin tumigil si Mariel sa pakikipaglaban sa kanyang ina. Hanggang sa tuluyan na itong mapabagsak sa sahig at nakawala ako sa kanyang mga kamay. Umubo ako ng makailang beses at kahit medyo nahihilo pa rin ako ay sinikap ko na umatras ng ilang distansya sa kanya.
habang hinaharangan siya ng sarili niyang anak. Naliligo na ako sa pawis noon at hindi ko malaman ang gagawin. Inutusan ako ni Mariel na umalis na ako at huwag na akong magtangkang bumalik sa bahay nila. Nung una, hindi ko maintindihan kung bakit ako ipinagtabuyan ni Mariel pero dahil sa gusto kong makatakas sa matinding takot sa kanyang ina, minabuti kong sundin na lamang ito. Hindi ko na makayanang manatili pa sa may kusina. Sumang-ayon at nagpasalamat ako sa aking matalik na kaibigan bago ako kumaripas ng takbo patungo sa may sala palabas ng pinto. Dali-dali akong lumabas ng bahay hanggang sa masabat ko sa ikalawang kanto ang aking dalawang kapatid na nakaabang sa akin noon. Mabilis nila akong inihatid sa aming bahay. Pagka-uwi ko sa bahay ay laking gulat ko na sinalubong ako ng aking nanay, gayon din ng aking ama. Niyakap nila ako ng mahigpit at mukhang nag-aalala sila sa nangyari sa akin. Tinanong ko sila kung bakit hindi normal ang pag-aalala nila at kung bakit parang alam nila na may nangyari sa aking masama noon. Naghintay ako sa kanilang mga paliwanag pero pinakalma na muna nila ako bago nila sinabi sa akin ang buong katotohanan. Umupo kami sa may sofa at isiniwalat sa akin ng nanay ko ang balita sa bayan. Nadiskubre ko na kaya pala ilang araw nang hindi pumapasok si Mariel sa paaralan ay dahil ang kanyang ina namatay. Biglang nanginig at nanghina ang mga tuhod ko noon. Pagkatapos ko na malaman ng balita, nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan at halos mapaluha ako sa sobrang takot. Namatay ang nanay ni Mariel pagkatapos na salakayin ng ilang mga kapitbahay ang bahay nila. Pinaghihinalaan pala silang aswang na pumapatay ng mga tao noon. Itinago si Mariel ng kanyang ina sa bahay ng lolo nito na kasalukuyang nagbabakasyon sa baryo ng ilang araw. Pero umugong sa mga balita na pagkatapos ng naganap na pagpaslang sa ina ni Mariel, biglang naglaho ang bangkay nito sa loob ng kanyang silid-tulugan. At madalas na naririnig ng mga kapitbahay na may umuungol sa bahaging kusina. Nagdududa sila na muling nabuhay ang ina ni Mariel at malamang naghihiganti siya sa kanyang pagkamatay. Kaya kung sino mang tao ang nagagawi sa kanilang bahay ay pinapatay niya. Sa pagkakataong yon, naglakas loob ako na ipagtapat sa kanila ang aking naging karanasan sa loob ng bahay na ito. Gulat na gulat sila. Nagkatinginan sila at binilinan ako ng aking nanay na huwag nang bibisita sa bahay ni Mariel. Kahit na matagal na kaming matalik na magkaibigan. Hindi makakabuti sa akin kung magpapatuloy akong makikisama sa kanya. At baka ikapahamak ko pa ang pagiging malapit sa kanya noon. Nalungkot ako sa mga sinabi ng aking nanay. Sa totoo lang, naawa ko sa kalagayan ng kaibigan ko dahil bukod sa namatayan siya ng ina, nagawa pa rin niya akong iligtas sa kapahamakan. Nangibabaw pa rin kay Mariel ang pagpapahalaga sa pagkakaibigan namin laban sa kanyang pagiging aswang. Naging matigas ang ulo ko, lalo pat hindi pa rin pumapasok sa paaralan si Mariel noon. Sinuway ko ang tagubilin ng aking ina. Kahit delikado, binalak ko pa rin na bumalik sa kanilang bahay pero nagulat ako nang makarating ako sa bahay nila. Natagpuan ko na nakakandado ang buong bahay na yon. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay at nasabat ko si Aling Winona na nagpapatay ng karne sa palengke. Nabanggit niya sa akin na napansin niyang umalis si Mariel kasama ang kanyang lolo.
bitbit ang isang malaki at mahabang kulay itim na bag. Sumakay sila sa tricycle. Tinanong ko kung alam niya kung saan nagtungo ang dalawa pero umiling lamang si Aling Winona. Wala daw siyang idea kung saan pumunta si Mariel. Ganun din ang matandang lalaki. Nag-aalala ako at talagang nalumbay sa maraming araw na hindi ko siya nakakasama at nakikita sa paaralan. Pinayuhan na rin naman ako ng aking ibang mga kaibigan na kalimutan ko na si Mariel dahil siguradong hindi ko na siya makikita kahit kailan. Alam niyang aswang si Mariel. Gayon din ang kanyang ina. Kaya marahil ay minabuti na nilang umalis sa aming bayan para makapagtago at makaiwas sa mga tao. Hindi nga sila nagkamali nun. Isang araw, sumakay kami sa bangkang di makina ng aking nanay, lulan ang mangilan-ngilang pasahero. Sa hindi sinasadyang pangyayari, nakasabay namin si Mariel. Gayon din ang kanyang lolo. May bitbit silang malaki at mahabang bag at tahimik na nakaupo sa huling hanay ng upuan. Manaka-naka siyang tumitingin at kumingiti sa aking direksyon. Kita ko pa rin ang papait at pilit ng ngiti sa kanyang matamlay na mukha. Naririnig ko sa ilang pasaherong nagbubulungan sa isang tabi at nakakatiyak ako na pinagkikwentuhan nilang ina ni Mariel. Naiinis ako sa mga tsismosa na wala nang ginawa kundi pagpiesta ng buhay ng ibang tao at kutyain sila batay sa mga kwento na wala namang matibay na ebidensya. Pasulyap-sulyap sila sa kinauupuan ni Mariel habang patuloy na nag-uusap nun. Hindi ako nakatiis kaya sinaway ko na lamang sila para tumahimik at pinayuhan na itigil ang pagkikwento ng mga kung ano-anong makakasira sa buhay ng aking kaibigan. Inalis ang malisyosa at mapanghusgang tingin ng mga to kay Mariel. Ganun din sa kanyang lolo. Makalipas ang ilang minuto ay naghintay ako ng tiyempo na makababa kami sa port. Binalak ko na kausapin si Mariel bago siya umalis sa aming bayan. Sa pagkakataong yun ay hindi na ako pinigilan ng aking nanay. Hindi siya umalis sa tabi ko habang hinihintay niyang makausap ko si Mariel. Pinagbigyan naman ng kami ng pagkakataon na makapag-usap nun at makapagpaalam sa huling sandali ng aming pagkikita. Pagkababa ko sa port ay nakasalubong ko si Mariel, ganun din ang kanyang lolo habang bitbit nila ang isang malaki at mahabang bag. Napaluha siya nang makita niya ako. Napagdesisyonan na pala ng lolo niya na bumalik na ng summer. Naguluhan ako nang maalala ko ang kanyang ina. Kaya tinanong ko siya kung iiwanan ba niya ang ina niya sa kanilang bahay. Pero naging direkta at sapul ang kanyang naging kasagutan sa akin noon. Pinakiusapan pala nila ang ina na wag nang maghigante at itigil na rin ang pagkapuot sa mga taong pumaslang sa kanila. Sa totoo lang, hindi rin makatarungan ang pagpatay nila sa mga tao kaya ganun na lang ang galit ng mga tao sa kanila. Nagmakaawa siya sa kanyang ina na ibaon na sa hukay ang lahat at manahimik na siya sa kamatayan. Sa mga sandaling yon, kahit labag sa kalooban ng ina ay tinanggap niya ang pakiusap ni Mariel at tuluyan na siyang nanahimik. Pinagtulungan ni Mariel at ng kanyang lolo na ilibing sa likod bahay ang bangkay at dagdag pa sa kwento ng aking kaibigan. Isa pa lang ang mananhig ang kanyang ina. Pagkarinig ko sa kakaibang katawagan ay napakunot ang noo ko. Saglit akong naguluhan dahil hindi ako pamilyar sa mananhig noong mga panahon na yon at wala akong idea kung anong uri yun ng aswang. Hindi naman ako pinahirapan ni Mariel. Pinaliwanag niya sa akin na kilala ang pamilya nila sa pagiging aswang sa probinsya sa Samar. Kaya lang ay napatay ang ina niya
At tuluyang naging amalanhig na aswang na muling nabuhay mula sa kamatayan para maghigante at pumatay ng mga tao sa pamamagitan ng pagkagat sa mga leeg nito. Nananahimik lamang ang kanilang katawan kung mapakiusapan siya o matupad ng miyembro ng pamilya ang kanyang misyon na hindi niya napagtagumpayan sa mundo noong nabubuhay pa siya. Sa kaso ni Mariel, ang pagmamahalang mas nanaig sa kanyang ina. Kaya tinanggap nito ang kanyang pagmamakaawa at pakikiusap na manahimik na sa hukay sa kapakanan ng kanilang angkan. Ganon din ang mga inosenteng tao at sa ikakapayapa na rin ng bayan. Naging sentimental at emosyonal ang aming pamamaalam sa isa't isa. Niyakap ko siya ng mahigpit at pagkatapos ng ilang minuto ay kumalas na siya sa pagkakayakap. Nangako siya sa akin na madalas na susulat ng liham at hindi kami mawawalan ng komunikasyon sa isa't isa. Bukas naman ang isipin niya sa pag-asa at posibilidad na balang araw ay magkikita kaming muli at hindi kailanman masisira at mawawala ang aming pinagsamahan. Hindi pa natatagalan noon nang biglang may dumating na bus. Humiwalay sa akin si Mariel kasama ang kanyang lolo at tinulungan sila ng konduktor na maipasok sa loob ng sasakyan ang dala nilang mabigat na bag. Kumaway sa akin si Mariel bago tuluyang pumasok sa loob nun. Nagtungo naman kami ng aking nanay sa isa pang bagong bus at yun ang huling araw na nakita ko siya. Matapos ang ilang taon ay nakapagtapos na ako sa pag-aaral at kasalukuyang nagtatrabaho sa Cavite. Kapiling ang aking panganay na kapatid pero umaasa pa rin akong magkikita kaming muli ni Mariel. Matagal na rin naputol ang aming komunikasyon nung magsimula ako sa kolehiyo at hanggang ngayon ay wala pa rin akong balita kung anong nangyari sa buhay niya. Baon ko pa rin ang masasayang sandali namin sa paaralan at kahit na magkalayo kami, nananatili siya sa puso ko bilang tunay na kaibigan.